Diretso ko na po kayo kasi mahaba-haba na po yung mga hearing, marami na pong inungkat. Ang tanong pa rin ng marami, mukha bang magkakaroon ng pagsasampa ng ng kaso. kaso whether criminal or impeachment? Oo, siguro malversation o plunder sa nakita natin na sa pagdinig ng Kongreso na merong mga nawawalang pondo na hindi siguro maayos ang pagkakalatag, no, sa COA. Ito pong ginagawa po naming hearing, ang purpose po na ito, number one, is in aid of legislation. Yung po muna yung unang priority Yes, sir. Opo. Yes, sir. ng amin pong committee hearing. Kung ano man po ang mga magiging resulta ng aming pagdinig, kung ito po ay may makikita pong mga criminal grounds for impeachment, yung po ay pag-uusapan pagka kami po ay nag-conclude na at yung po ay magiging parte ng aming committee report. Aha. Pero gaano po kabilis nyo matapos ang inyong committee report, sir? O meron pa bang kasunod itong pagdinig ng ginagawa nyo? Ang susunod po na committee hearing namin ay sa Biyernes na po. Ngayong Biyernes po. At siguro ako, nakikita ko po, kung hindi po ito yung huli, baka ito po yung pangalawa sa huli na lang. Yun. At pag natapos na po ito, bago po siguro magtapos ang aming sesyon sa December, third week of December, baka maihaing na po namin ang aming committee report. Ayun. So may decision na kung anong mga batas ang inyong gagawin, aamiendahan. May mga batas na po kaming mga pinopropose. Opo. Ito po pinagsasama-sama na po namin dahil ang dami na po mga suggestion ng mga kasama po namin. Isa na po dito yung ililimitahan na po yung pagbibigay ng confidential fund sa mga ahensya o sa mga departamento na wala namang kinalaman sa intelligence gathering. Pangalawa po, tinitingnan na po namin yung kung paano po lilimitahan o aayusin, pahihigpitin yung requirement po para ikaw ay maging special disbursing officer. At pangatlo, yung mga resolution para amyendahan po ng COA yung kanilang joint circular. So yan po yung ilan lamang sa mga napag-uusapan namin at syempre, ito naman po ay isang collegial body kaya lahat po ng mga rekomendasyon, opinion at mga nais o suhestyon ng mga kasama po natin ay lahat po yan i-consider at magiging parte po ng aming committee report. Pero sa takbo po ng inyong pagdinig, Congressman, meron na ba po kayo nakikitang violation ang Vice Presidente sa mga nagawang proseso sa confidential funds? Yung ating pong Vice Presidente, siya po yung pinaka-head ng ahensya. Ang pinagtataka po namin, bakit po niya uutusan ang isang special disbursing officer para yung pera ay ibigay sa isang tao na hindi naman po parte ng kanyang opisina. You're referring, of course, to the... Congressman, Colonel, tinatanong ng mga Chico. tao yung prosecution, yung prosecution side. So kung sakasakali, graft yan, malversation, ang magpa-file yan, dapat ang mag-investigate should be the Office of the Ombudsman. Sa mga lumabas na ngayon, do you think there's enough material for the Ombudsman to start an investigation motu proprio? O kailangan pa ba siyang maghintay ng report ninyo or request from you or any message from your committee na, umpisa nyo na itong investigasyon na ito? Alam po ninyo yung kung ano po yung gagawin ng ombudsman ay hindi naman po natin po pwedeng pangunahan yan. Basta sa amin po, kami po limited lamang po kami sa magiging committee report namin. So kung ano man po yung kagaya po ngayon, nakikita po natin may mga nagpa-file po ng disbarment, may nagpa-file ng kung ano ang samut-saring criminal. So lahat naman po yan ay depende po sa mga ibang ahensya. Kung sa tingin po nila meron po silang nakikita ng ground, they can at any time file the case Pero, against Congressman, anybody. Congressman, meron kayong kapangyarihan na to recommend specific charges. Yung nga po yung magiging laman po. Pag-uusapan po namin, magiging laman po yan at magiging parte ng aming committee report. Ayun. Kagaya nga po ng kaninang binanggit ko, magiging laman po yung bukod po sa pagrekomenda ng batas, ay siyempre po, magre-recommenda rin po kami kung ano po ang findings namin, whether criminal
whether administrative, whether civil, at kung kami rin po ay magre-recommenda ng impeachment complaint. Ayun. Pero sir, yung pag-file naman ng impeachment complaint is not conditional on the findings of the committee. Kasi any member of Congress can do that with or without a committee hearing. I'm wondering lang, let me ask you this question na labas po dun sa inyong trabaho bilang chairman po ng komite. Meron ho bang napag-uusapan ngayon sa inyong chamber na patungo doon sa pagbubuo at pagkasampa ng isang impeachment complaint? Ng isang ano po? Impeachment complaint. complaint? Opo. Sa ngayon, wala pa po kami na pag-uusapan dahil hindi pa naman po naman final at hindi pa po namin nakukumbin para po sa mga yan. Pero tama po kayo, yung impeachment complaint ay hindi naman po to limited. Hindi po ito nakadepende sa aming committee report. In fact, kahit at any time po pwede po may mag-file. Kahit even private individual, basta ito po ay mag-i-endorse ng isang kongresista, po pwede po nilang i-file. Pero wala kayong Congressman, recom na meron Congressman, itong nakikita naming image ninyo ngayon, itong lumalabas sa TV, ano po yung sinasabi sa inyo ni Vice Presidente? Nung kami po ay, alin po dyan yung... Ito, yan. Ito. Yan. Lumalabas Yan. sa TV ngayon. Kinakausap po kaya doon sa committee ninyo? tumayo po siya at kanya pong ini-insist na ipatupad po yung rules of court. Yun sa amin pong bilang abogado. Pero ako po sinabi ko nga po sa kanya, bagamat itong rules of court ay suppletory pero hindi naman po kami court of law. Kaya naman po, kasi po sinasabi nga po niya, siyempre po sa rules of court, very complicated po yan. Unang-una po, may mga marking of evidence, po pwede pong, pati po sa line of questioning, bawal po dyan yung, siyempre, mga objectionable. Wala naman pong ganun dito. Wala naman pong, sino pong mag-o-object dito? Dahil ang partisipasyon lamang ng abogado ay magbigay lamang ng advice. O sabihin lamang yung mga kliyente niya sa kanilang mga legal rights. Limited lamang po doon. Kaya nga po hindi ko po alam kung bakit yung po ay pinipilit ng ating Vice Presidente sa amin. Congressman, I was also wondering, yung di ba, yung nirelease na pera, malaki-laki doon kay Kernel Lachica, yung head ng security team ng Vice Presidente. Does it make you wonder po, bakit head po siya ng security, why are confidential funds for surveillance being released to the head of security, not unless it's for her security? Kaya ba yan? O could that be used for... Security operation. It's her head of security. It's not for, Anong klaseng security operation ang ginawa? Oo. Hindi ko po masasagot yan dahil hindi pa po namin natatanong si Colonel Lachica. Pero isa lang po ang sigurado kami, si Colonel Lachica po ay hindi po empleyado ng OVP at wala po siyang at bilang security personnel wala po siyang karapatan para mag-disburse ng perang ito dahil ang meron lamang at authorized lamang na mag-disburse ng pera na ito ay yung inatasan na maging special disbursing officer. SDO. So meron pong criminal liability si Colonel Lachica? Ay hindi pa po natin alam dahil hindi pa po natin natatanong siya kung ano po ang kanyang partisipasyon. Okay. Pero kung sakasakali, merong pagkakamali. Yung sa pagkakamali po, maliwanag po dahil po alam po ninyo ito pong pera na pinag-uusapan natin ay pera po ito ng taong bayan. Hindi po ito pwedeng ipinagkakatiwala lamang kung kani-kanino. So pagka ito po ay kayo po, halimbawa po, kayo po ay naatasan bilang special disbursing officer. Bilang isang special disbursing officer, meron itong kaakibat na obligasyon. At in fact, kayo po, ang special disbursing officer ay Accountable. Banded official po yan. Accountable po yan. Kaya po, pag nawala po yan, ang tanong, kaya po ba niyang bayaran yung kalahating bilyon? Saan po siya kukuha ng pambabayad dito sa kalahating bilyon na nawawala? Amin. Congressman, nagrereklamo yung Duterte camp na inaabuso na daw yung contempt powers ng Congress. In fact, na the Vice President blew her top
nung inorderan yung kanyang chief of staff na ilipat sa correctional institution for women na sinasabi nga nila, para lang sa convicted prisoners. Ano po yung masasabi niya sa mga ganong comment ng Duterte camp? Kung sa tingin po nila meron pong hindi o may paglabag po o meron pong abuso na nagagawa po ang aming committee, they can at any time file a petition for certiorari before the Supreme Court. Ang problema po, ito po ay mareremedyohan lamang ng isang kaso sa Korte Suprema. Kaya nga po, alam po ninyo, umpisa pa lang po, kinu-question na po nila ang aming jurisdiction. Marami po silang kinu-question, pero hanggang ngayon po, wala naman po sa kanilang nagpa-file ng kaso para questionin ang aming ginagawa sa Korte. Pero may balak ba kayong linawin yan? It's a gray area, no? Kasi talagang yung correctional is really for convicted prisoners. May balak ba kayo na i-clarify yung aspect na yan? Saan po nakalagay na yung correctional ay para lamang sa convicted prisoner? Iba kapag under the Bureau of Corrections, para na yan sa mga convicted prisoners. So kung bilibid, yan, pati correctional, para sa mga convicts na yan eh. Kasi kung on trial pa, yung BJMP yun eh, saka mga local government. Dapat po siguro, ang ginawa po nila, nag-file po sila, kinwestiyon po nila. Sa ngayon po, asa na po yung kaso na ifa-file po nila para questionin po ito. Kagaya nga po ng sinasabi ko, kung meron nga po talagang pang-abuso, meron pong mali. At saka ito po ay hindi ko po desisyon bilang chairman. Ito po ay collegial decision. Ako po ay pinatutupad ko po lamang kung ano po ang mapagkakasunduan ng mga miyembro po ng committee. At the end of the day, this is a collegial body. Hindi po ito desisyon lamang ng chairman. So, Congressman, sa Biyernes po, inaasahan natin si Colonel Chica, no? Pero yung pong si Attorney Lopez at si Gina Acosta, darating po ba sa Biyernes? Malalaman po natin yan, pero sila po ay imbitado. Okay. Colonel, huli na nga po, yung pagbabantang binitawan ng Vice Presidente nung weekend, nung Sabado yun, di ba? Mukhang ginawa niyo sa, parang walang kuryente. So I suppose doon niya ginawa sa opisina ni Pulong? Tama ba? Hindi, sa veterans. Yung madilim? Oo, sa hospital yun. Sa hospital. Veterans, Okay. Well, anyway, I was wondering lang if there is yung mga binitawang salita ni Vice Presidente would have any bearing or any implications on your investigation. Yung kanyang very controversial statements and remarks made against the President. Ang subject po ng aming investigasyon ay ito pong confidential fund at yun naman po ay wala naman pong kinalaman dito. Siguro it could be a subject of another investigation kung sakasakali man po na meron pong maghahain neto sa Kongreso. Yun. Well, I also asked that kasi the Vice President is implying that she is under threat, that her life is in danger, and consequently, her confidential funds might be used for surveillance. I might be stretching a bit. Her life is in danger. Sino po ang... Well, she has said that already before, a few days ago. In fact, she named the speaker. Kung ang buhay po niya ay nasa danger at ang kanyang pinagbibintangan ay ang speaker, bakit po gusto niyang matulog sa Kongreso? Well, the argument she... Sana po kung yun po ay totoo na meron po talagang ganung banta, sana po siya po ay umuwi at hindi po niya i-insist na doon matulog. In fact, yun nga po ang pinag-ugatan kung bakit. Sa totoo lang po, wala naman pong may gusto ng mga nangyari. Nung kami po ay nag-contempt, meron naman po kami talagang detention sa Kongreso. But she insisted na doon po matulog. In fact, sinabi po niya magpapalit lamang po siya ng damit. Pero instead, doon po siya biglang natulog. Tapos the following day, gano'n naman po yung gusto niyang gawin. At nagpaalam pa po siya na magja-jogging po siya sa loob ng compound. So kung totoo po yan, bakit ka po gagawa ng isang bagay kung saan alam mo ang pinuno ng Kongreso ay yung taong pinagbibintangan mo na nagbibigay ng threat sa'yo?
Well, her argument, sir, during that time, her argument was that she's under threat from the speaker and the speaker will not touch her in his own backyard. Well, that's Parang according to her, hindi of naman course. po rin. Pumunta lamang po siya sa Kongreso nung pong pinatawag at dumating na po doon si Attorney Lopez. Pero matagal na po namin siyang iniimbitahan, hindi naman po siya pumupunta. Okay. Congressman, Okay. in aid of legislation, merong mga nagsasuggest na it's time to ease our bank secrecy laws. Kinoconsider niyo po ba yung mga proposal na yon? Siguro pag-uusapan po yan, pero sa ngayon kasi wala pa naman pong akong nakikita na violation sa bangko. Ang naging issue lamang po kasi dito sa bangko is yung hindi po pumayag yung mga gwardiya na i-touch dahil meron po silang patakaran sa bangko na wag pong Buhatin. hawakan yung mga pera. Opo. Kaya yun lamang po yung insofar ang participation ng bank dito. Ayun. So, maraming salamat po, Congressman Joel Chua. Chairman ng House Maraming Committee on salamat Government. po at mabuhay po kayong lahat. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Congressman.